Marami kong nare-receive ng mga comments sa mga recipes na na-share ko na, especially coming from the new bakers, kung pwede daw bang mag-substitute ng ganitong ingredients sa ganitong ingredients. Let's say walang cake flour, pwede daw bang all-purpose flour? Or pwede daw bang makagawa ng cake flour just by using all-purpose flour? Gagawa tayo ng a little bit of experiment kasi first time ko siya gagawin. Gagawa tayo ng chocolate cake recipe, moist chocolate cake. Tapos hatiin natin. Yung isa, oil-based. Yung isa, butter-based. Tapos sa oil-based, may 4 na experiment din tayong gagawin. Sa butter-based, 4 din. Gagamitin natin ng milk, buttermilk, sour cream, and yogurt. Kasi yung 4 na yun, pwede mong i-substitute. Depende sa available sa'yo or kung ano yung trip mong gamitin sa recipe. Kasi iba't ibang iba't ibang result or outcome yung kakalabasan ng cake kapag ginamit mo yung milk lang or pag ginamit mo yung buttermilk lang, sour cream lang, or yogurt. And yun ang gusto ko ding malaman sa sarili ko kasi never ko pa ito ginawa. Yung moist chocolate cake recipe na to, ito din probably yung ginagamit ng karamihang bakers and it's widely searchable pag naghanap kayo ng moist chocolate cake recipe online. Before tayo mag-mix ng ating cake batter, discuss muna natin yung mga commonly used types ng flour na ginagamit sa baking, whether gagawa kayo ng cakes, mga pastries, or mga breads. So I have here, this is bread flour. Basta maniwala kayong bread flour siya. Kahit wala siyang label, alam ko ng bread flour siya. Bread flour, all-purpose flour na kailangan ko ng mag-restock. Then I have cake flour and cornstarch. Yung cornstarch, paggagawa tayo ng substitute for cake flour. Ayan, yung bread flour, syempre, from the word itself, bread, paggawa ng mga bread. Sometimes, hinahalo yung bread flour and all-purpose flour sa paggawa ng bread. Minsan, all-purpose flour lang, okay na. Paggawa naman ng mga cakes, kadalasan all-purpose flour lang. Minsan, cake flour din, or minsan mix ng pareho. Ako minsan ginagawa ko yun. Ngayon nagkulang na ako ng all-purpose flour. Meron akong cake flour, pangpuno lang sa recipe ko. So, hinahaluan ko ng cake flour. So, yung cake flour, madalas ginagamit siya sa mga lighter version ng mga cakes like chiffon and sponge. Now, kung wala kayong cake flour, what you can do para makaproduce is mag-measure kayo ng 1 cup ng all-purpose flour, tapos tanggalan nyo ng 2 tablespoons, and then palitan nyo yung 2 tablespoons ng cornstarch, and then i-mix nyo yung all-purpose flour and cornstarch, and meron na kayong cake flour. So, ganun lang kadali. Pero sa recipe natin na gagawin sa moist chocolate cake, all-purpose flour lang muna yung gagamitin natin. White sugar versus brown sugar. Ang brown sugar, meron siyang molasses. Yung recipe nyo will have a different taste, a different flavor na binibigay ng molasses as well as yung texture. Mas nagiging moist siya compared to just using regular white sugar. Pero pwedeng gamitin nyo white sugar lang or brown sugar or pwedeng pagaluin. So meron ako ditong milk, heavy whipping cream, yogurt, and sour cream. So yung milk is widely used sa mga recipes ko, especially moist chocolate cake. Milk lang talaga yung ginagamit ko. For red velvet cake, buttermilk yung ginagamit ko. For cheesecake, either yogurt or sour cream. Pero lahat ng to pwede nyo gamitin sa any cake recipe na meron kayo. Whether chocolate cake, carrot cake, or yung, ano share ko recently, yung best vanilla cupcake. Pwede yun, pero best yung vanilla Greek style yogurt. Let's say, sa red velvet cake, since wala akong nabibiling buttermilk talaga sa mga baking supply store or any groceries, gumagawa lang ako ng substitute for the buttermilk. For every 1 cup, mag-a-add lang kayo ng 1 tablespoon ng either vinegar or lemon juice. And then, mix nyo lang, let it sit for 10 minutes until mag-thicken yung mixture. And meron na kayong buttermilk. For sour cream naman, ang pwede yung gamitin pag walang available na sour cream, gamit kayo ng heavy whipping cream or all-purpose cream. For every 1 cup, mag-add lang kayo ng 1 to 2 teaspoons ng vinegar or lemon. Tapos, i-mix nyo lang until it thickens. So, meron na kayong na-produce sa sour cream. Pero gagamitin natin ito lahat sa recipe na pag-experimentohan natin. Okay, so mag-mix na tayo ng ating chocolate cake batter. So we need 2 cups of all-purpose flour. Again, for this recipe, pwede kang gumamit ng cake flour lang or combination of both. Tapos, let's add yung leavening agent niya. 1.5 teaspoon ng baking soda. And 2 teaspoons ng baking powder. Then we add in 3/4 cup ng cocoa powder.
Itong cocoa powder ko, meron na siyang coffee powder. Hinahalo ko na siya. Let's say, bumili ko ng 1 kilong kokwa. Ayan. Pag na-transfer ko niya sa lalagyan niya, sa kanyang container, nilagyan ko ng konting coffee powder. Hinahalo ko na siya. Tansyahan lang. May nagtanong din kung saan ko nakuha itong lalagyan ko ng mga dry ingredients sa Japan Home. Pero matagal ko nang hindi nakikita na nagbebenta sila nito. And then for the sugar, 2 cups. Two eggs. Lagyan natin ng 1 cup ng hot water. And hopefully hindi maluto yung itlog. Mix lang natin. Tapos i-divide natin to into 2. One using oil and one using butter. And then from oil base, 4 na additional liquid. May milk, may buttermilk, may sour cream, and yogurt. Same goes with the butter base. Ayan. Mix na siya. So ito na, portion na natin. Meron akong weighing scale dito. Yung isang recipe, kailangan ng half cup ng oil or butter. So since dalawa to, I have 1/4 cup ng oil. Ito yung oil-based, ito yung butter-based. So 1/4 ng oil, canola or vegetable oil. And on this side is the butter-based. So i-mix muna natin properly yung oil niya. And dito naman tayo sa butter. Yung mga butter-based cakes kasi, kapag nalagay siya sa ref or lumamig, mag-firm up yung cake, pero once nilagay nyo sa room temperature ulit, lalambot ulit yung cake. So, hatiin na natin siya sa 4. So, tumimbang siya ng 580 grams. So, meron tayong 580 grams. And then, i-divide natin sa 4. 580 divided by 4 is 145. So, 145 grams. There. Mag-start muna tayo dito sa butter. Sa mga butter version muna. 145. Yung amount ng liquid sa recipe natin is 1 cup or amount ng milk. So, 1 cup, divide natin sa half, is half na lang. Half na lang dito, divide natin sa 4. So, half, diba? And then, 1/4, 1/4. So, kada bowl, 1/8. 1/8 cup, 1/8 cup, 1/8 cup, 1/8 cup. 1/8 cup is equivalent to 2 tablespoons. So, 2 tablespoons ng milk. So, dito yung milk, buttermilk. Hala, hindi ako gumawa ng buttermilk. Gawa muna tayo ng buttermilk, guys. So, sabi ko, for every 1 cup ng milk, kasi dapat to, napaset muna natin ng mga at least 10 minutes. Lagyan natin ng lemon juice. Wala kasi kung vinegar, mag-juice lang tayo ng lemon. 1 tablespoon ng lemon juice. Yan. So, mix lang natin. Maya-maya magtithicken na. Ayan. Tabi muna natin. So, actually, mamaya ko na siya lalagay kasi ngayon ko pa lang siya nahalo. So, gawin na natin milk. 2 tablespoons ng milk. 1, 2. And then, yogurt. May option kayo whether you want to use Greek yogurt or yung creamy yogurt or yung plain yogurt. Dito na tayo sa plain yogurt. So, 2 tablespoons ng plain yogurt. So, 2 tablespoons ng sour cream. 2 tablespoons. Excited ako dito. Ano kaya ang pinakamagandang texture? Pinakamasarap?
pinaka-moist. Malalaman natin yan mamaya. Slightly thickened na siya. So, gamitin na natin. Pero ideally, dapat mga 10 minutes na pa-rest. So, 2 tablespoons. So, i-mix na natin. Now, i-transfer na natin sa ating cupcake liner. So, I have 4, siguro mga 2 cupcakes per, per recipe. Tandaan nyo guys milk, yogurt, sour cream, buttermilk. Ito yung, butter version. Dito yung oil. Punuin lang natin ng mga 3/4 full yung ating cupcake liner. Yung ating yogurt, and then yung sour cream. Ito, buttermilk. So start tayo dito sa oil-based na milk version. Yogurt. Sour cream. Finally, buttermilk. Bake natin for 25 minutes at 180 degrees Celsius. Preheated yung oven dapat. Na-bake na natin yung ating mga cupcakes. So medyo nag-cool down na naman sila. Butter and milk, butter and yogurt, butter and sour cream, butter and buttermilk. Oil and milk, oil and yogurt, oil and sour cream, oil and buttermilk. Ito yung moist chocolate cake na butter and milk. Malambot. Taste-wise, masarap siya. Lahat naman ito masarap. Titignan natin yung kung ano yung the best. Balik natin dito. Then dito tayo sa oil. Ito yung classic na recipe. Oil and milk. Okay din siya. For me lang, mas masarap yung butter version. Yogurt and butter. Buksan na rin natin itong yogurt and oil. Malalasahan mo yung tanginess from the yogurt. Ito naman yung oil. May tanginess din siya, konting-konti lang pero hindi mo masyado mahalata compare sa butter version. So butter and sour cream. Ito yung pinaka-brown na color sa cupcake . Iba kasi medyo dark talaga, dark brown. Taste-wise, medyo off yung pagka-sour niya. Hindi ko siya masasadya sa chocolate cake. For me, for this recipe, ito naman yung oil and sour cream. Ang weird. Okay siya sa oil, pero sa butter, iba yung lasa niya. Medyo off. Off yung lasa sa butter. So, dito na tayo last sa buttermilk. Okay din siya. Very neutral lang. Masarap. Masarap. Ito yung oil and buttermilk. Ito naman, para siya yung butter and sour cream. Medyo off yung tanginess niya from the buttermilk. So, irarank natin siya, guys. So, yung list na nagustuhan ko, yung butter and sour cream, tapos yung oil and buttermilk. May pagka-off na taste. Tapos, ito, ang hirap na itong i-judge kasi almost pare-pareho sila lahat. Pero based sa texture ng cake, mas nagustuhan ko yung butter version compare sa oil. Isa pa, try natin.
Parang ang tabang nito. Ito yung top 3 ko. Ang hirap mag-decide between these two. Yung parehong oil tapos milk and yogurt. Itay na lang natin sila. Sour cream. Dito siya. Ito Thai. Sour cream. Basta ito yung top 3 ko. Buttermilk, yogurt, and yung milk. Masarap sila. Last na. Masarap yung buttermilk. Texture and taste. Masarap siya. Yogurt, almost identical kasi eh. Wait, confused. Alam ko na top 1 ko. Top 1 ko, buttermilk. Butter and buttermilk. Yogurt and butter. So probably mag-change na ako ng recipe from now on. Biruin nyo, ilang years na ako gumagawa ng chocolate cake. Ito yung recipe ko, oil and milk lang. So yan ang maganda sa ginawa kong video. May natutunan tayo para ma-improve natin yung ating recipe na ginagamit. So number 1 ko, buttermilk and butter.